Ano ka mo? May isa na namang bangkay ng lalaki ang kinuha. Bakit ba purong bangkay na lang ng lalaki ang kinukuha? At isa pa, ano bang mapapala nila sa pagnanakaw ng bangkay? Alam naman nilang wala na ang mga mamahaling kagamitan ng mga ito. Pinagbawalan na tayo maglibing na may mga alahas o kung anumang kagamitan na isasama sa hukay. Bakit ba? Hindi ko nga rin po alam, sir. At kahit na anong pagbabantay namin sa gabi, hindi rin namin mahuli-huli kung sino o kung ano yung kumukuha ng bangkay ng mga kalalakihan dito sa ating sementeryo. Ilang linggo na pong ganoon, Sir Paul. Sa sementeryong binabantayan ko at pinagtatrabahuhan ko, siguro nakailang ulit na ang pagnanakaw ng bangkay na kadalasan lalaki. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lang po akong Oka. Isa po akong sepulturero, guard at kung ano-ano pa. All around sa isang sementeryo na matatagpuan po sa bandang dulo ng Batangas. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Naganap po itong karanasan ko na ito 1997. Binata pa po ako niyan. Wala pa akong asawa at sarili lang ang binubuhay. Sa totoo lang nung una sa pagtatrabaho ko doon sa sementeryo na iyon, masasabi kong wala naman ako naging problema. Nasanay din naman ako. Kaso, pagsapit ko ng isang taon, dito na nga po nagkandaleche-leche. Bigla kasi nagkaroon ng insidente na hinuhukay nga ang mga bangkay ng mga lalaki. Kung sino, kung ano ang dahilan, kung bakit, wala akong kaide-ideya. Napagalitan na nga kami ng management, ng kapulisan. Wala kaming maisagot. Lalo na ako, kasi ako yung 24 oras na nandoon. Hindi pwedeng laging ganito, Oka. Kailangan natin malaman kung sino ang may kasalanan. Mayayari tayo niyan. Mapapasara ang ating negosyo. Wala kang trabaho, sige ka. Sige po, sir. Asahan niyo pong magbabantay po ako sa gabi palagi. Sige, tama yan. Ang kaso, Sir Paul, masyadong malawak ang sementeryo. Kung ako lang ang mag-isang magdoronda sa gabi, talagang walang pag-asa. Oo, may mga mapupuntahan at mababantayan ako. Pero kapag nakaligtaan ko na yon, sinong titingin? Wala. Stress na ako noon kasi kinagagalitan ako ng amo ko. Ayoko naman mag-resign kasi malaking kinikita ko at hindi rin naman ako pagod. Tsaka nasanay na ako sa ganoong trabaho. Malapit pa ang tinitiran ko doon at isa pa, saan naman ako lilipat kung sakali? Hindi nga ako nakapagtapos ng high school. Kinabukasan sa unang araw ng paglaronda ko buong magdamag, talagang puyat na puyat ako. Wala na akong oras para maghanda ng pagkain ko kaya nagpunta ako sa karinderya ni Aling Tumeng. Bale, malapit lang din naman po ang karinderya ni Aling Tumeng. Nasa loob lang din ito ng baryo na kinabibilangan nga ng sementeryo. Yung karinderya ni Aling Tumeng, napakasarap na mga luto doon. Madalas doon ako kumakain. At bukas din ito 24 oras. Yung pwesto kasi niya ay nasa may highway na dinadaanan ng mga sasakyan kaya marami siyang customer. Grabe nga ang pagdagsa ng mga tao sa karinderya niya nitong mga nakaraang araw. Paano ba naman kasi? May bago silang kusinero. Taga-probinsya raw ito. At aaminin ko, napakasasarap na mga luto niya. Lahat ng putahe, mapasarsa man yan, pinrito, may sabaw, walang tapon. Pero ang pinaka-box office sa luto ni Mang Silo, yung bagong kusinero, ay yung tortang talong niya. Grabe ang sarap. Kakaiba yung pagkakaluto. Ang linamnam. May mga giniling kasi ito. Bell pepper, kamatis at kung ano-ano pa. Tapos iniihaw niya pa. Basta, kakaiba talaga ang luto ng tortang talong na yon. Malinamnam. Napakasarap. Iba yung timpla. Nanunuot. Talagang nakaka-addict. Ako nga na hindi mahilig doon, araw-araw, yun ang hinahanap ko. Paano ba naman, umaga hanggang gabi hindi sila nauubusan ng tortang talong. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng supply ng talong. Pero basta, o-order ako noon, tapos papartneran ko na lang ng kung anong ulam.
Nung araw po na iyon, napakarami pong customer. Full pa kaagad kahit umagang-umaga. Kaya naman nakipila ako. Gutom na rin ako eh. Wala akong ibang pagpipilian. Pero habang nakapila ako, nagulat na lamang ako nang biglang magkaroon ng kaguluhan. Sigawan, tilian, komosyon at kung ano-ano pa. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang si Mang Silo, yung kusinero nga ni Aling Tuming, bigla na lamang tumatakbo. Tapos hinahabol siya ng mga customer ni Aling Tuming. Yung customer naman ni Aling Tuming, 4 silang kalalakihan. Tapos nakasuot sila ng mga itim na kasuotan. Tapos meron silang mga dalang itak. Papatay nila si Mang Silo. Natakot ako syempre. Unang beses lang ako makakita ng ganoon. Yung papatay yung isang tao. At bakit? Tumabi kayo! Aswang yan! Nagulat ako nang sumigaw yung isang lalaking nakaitim. Binato niya ng asin si Mang Silo. At pagkatama ng asin sa katawan nito, kitang-kita naming lahat. Nasunog, nasugatan, nagnana. Nasaktan si Mang Silo sa asin. At kitang-kita namin na nagbago ito ng anyo. Naging malaki itong itim na aso. Parang lobo, parang leon. Sigawan kaming lahat, takot na takot kami. At dahil nakapagpalit na nga siya ng anyo, mabilis siyang nakaalis at nakatakas sa lugar na iyon. Samantala, nagpaliwanag naman ng 3 nakaitim. Kabilang daw sila sa isang grupo na kung tawagin, mga itim na buwan, mga taong dumalaban sa mga aswang. Nakatanggap daw kasi sila ng report na doon nga raw sa lugar namin, merong nagpapanggap na isang kusinero para mangyanggaw. Nagnanakaw daw ito ng bangkay ng mga tao. Partikular, mga kalalakihan. Kinukuha raw ang mga laman nito at sinasama sa mga lahok ng ulam na iniluluto niya doon nga sa karenderya ni Aling Tomeng. Pero ang pinakamalala ay yung mga ari doon ng kalalakihan ay ginagawang tortang talong. Halos masuka-suka ako sa nalaman ko, sa nadiskubre ko. Ibig sabihin, yung mga nakain kong tortang talong, ari ng tao. Walang hiya. Pinatunayan nga nila yon. Kasi yung mga nakalutong tortang talong, pinataka ng kalamansi. At hulaan nyo, hindi naman lahat, pero siguro sa 20 nakaluto, 5 doon, ari ng tao. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan o mahika ang ginawa noon. Basta noong pinataka nila, bumaho, nagbagong itsura, naging aring inaagnas. Pututoy, junjun ng tao. Sukahan ng mga tao. Diring-diri naman ako. Wala pa akong kinakain noon, kape pa lang. Pero suka ako ng suka. Pinainom kami ng maraming kalamansi juice ng 3 kalalakihan na taga-itim na buwan nga raw. Malaking tulong daw yun kasi kung sakaling nayanggaw daw kami, matatanggal nito ang pagkayanggaw. Sa awa naman ng Diyos, kahit uminom ako noon, wala naman kakaibang nangyari sa akin at hindi ako nakaramdam ng kakaiba. Pero syempre yung trauma, yung takot, yung kilabot, nandoon. Hinanap ng 3 kalalakihan na iyon yung hayop na Mang Silo na yun. Pero mula nun, hindi na po namin nakita pa si Mang Silo. Miski yung 3 kalalakihan. Wala kaming ideya kung nagtagpo ba sila. Kung napatay ba ng 3 kalalakihan si Mang Silo. O kung napatay ba ni Mang Silo yung 3 kalalakihan na itim na buwan. Basta ang mahalaga, walang nangyaring masama sa akin at sa mga residenteng nakakain ng luto niya. Hayop siya. Wala nun, hindi na ako kumain ng talong. Nandidiri ako, nasusuka ako. Baka kasi mamaya, imbis na gulay, ari pala ng lalaking tao. Dito na lang, Sir Paul. Ingat kayo. Gamit kayo palagi ng kalamansi. Lalo na kapag sa karinderya kayo kumakain.